Ma'am, meron po kayo isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope? Maliwanag po mga kaibigan ng pagsiwalat nito. Biglang bumaliktad, idiniin, pinatunayan na itong panunuhol ho. Itong si BP Sara Duterte. Ma'am, meron po kayo isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope? Yes, sir. Magkakano? It's 25,000. 25,000. How many times po? If you would recall. 9? Ilan? 9 times. 9 times. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay lubog na lubog ho na sa mga nagawang kasalanan itong si BP Sara Duterte. Iniwan na, kumalas na, tumiwalag na, at biglang bumaliktad itong mga tauhan ni BP Sara Duterte. Kung magugunita nyo po mga kaibigan, itong kanyang tagapagtanggol, tagapagsalita, na si Atty. Pua ay bumaliktad do at kumalas na bilang tagapagtanggol niya, tagapagsalita. At ito pa ang isa. Marami ho yan eh. Pero one by one po natin tatalakayin. At ito pa ang isa. Itong babae naman, natauhan niya din na umamin na sinuhulan siya ng siyam na bisis. Nag-take to 25,000 pesos na nakalagay sa sobre. Ibig sabihin 9 months, buwan-buwan tumatanggap po siya ng 25,000 pesos na suhol galing ho kay BP Sara Duterte na ang kapalito ay ang pagpirma niya dito sa dokumento na hindi niya binabasa. Mantagin niyo mga kaibigan. Isipin mo. Pipirma ka sa isang dokumento, hindi mo pag-aaralan at hindi mo babasahin. Basta pipirmahan mo lang. Aba, ay yan no. Ay isang malaking kalukuhan. Isang katarantaduhan, kagaguhan, kalukuhan. Nagagawa niya po yun dahil ito ang dahilan. Napipressure siya dahil sa kapalit ng monthly suhol na nakasubre na bawat buwan ho ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Siyam na buwan ho niya, siyam na sobre ho ang natanggap nito. Yan ang matindi na pagbaliktad at pagsiwalat nitong tauhan ni BP Sara Duterte na isiniwalat diyan ho sa pagdinig sa Kamara. Mga kaibigan, kapag may pagkakataon po kayo, inanyayahan ko po kayo kung pwede lang patapusin, samahan nyo akong panoorin. Ang ibabahagi ko po sa inyo, ang matinding pagbaliktad ng tauhan ni BP Sara Duterte upang isiwalat ang matinding panunuhol nitong si BP Sara Duterte at nang sa ganon, magawa at sumunod itong kanyang mga tauhan kahit dito po sa hindi magandang gawain. Mga kaibigan, nakatiwalian diyan po sa nabanggit ko na ahensya. Ito mga kaibigan, panoorin po natin ang pag-amin at pagbaliktad. Ma'am, meron po kayo isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay Asik Marta? Yung totoo po, ma'am. Remember, you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from Asik Paharda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is how much po? It's not even,
Magkano po? It's 25,000. 25,000. How many times po? If you would recall. 9? Ilan? 9 times. 9 times. From what month up to what month? Maliwanag po mga kaibigan ng pagsiwalat nito. Biglang bumaliktad, idiniin, pinatunayan na itong panunuhol ho, nitong si BP Sara Duterte na pinadaan ho sa mga nabanggit na pangalan. Na yung pera na yun ho, ay galing kay BP Sara Duterte na maliwanag ho dito sa siniwalat nitong tauhan ni BP Sara Duterte na 9 times binigyan siya ng nakasobre na nagkakahalaga ho ng 25,000 pesos bawat isa. O, binigyan ka ngayon. Magkano ang laman? 25,000 pesos. Another month, 25,000 pesos. Hanggang sa dumating ho, 9 times siya binigyan ho ng sobre na ganyan na suhol. Kapalit nang gawin niya ang anumang ipagagawa ni BP Sara Duterte na pumirma sa isang dokumento na ang kahit ang nilalaman ay taliwas ho at kalukuhan ay pipirmahan. Kaya ito pa. Let me guess, from February to September? I think so, sir. So, nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, thank you po. You received an envelope 9 times, am I right? Yes, Your Honor. Is that not a form of pressure? Honestly, sir, the first time I met or I talked with Have you ever asked, why are you being given an envelope? yes, sir, I asked her, but What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Allowance daw ho. Galing sa Vice President, pinalalabas. Dito ho. Kapag binigyan ka ni Sara Duterte, sasabing allowance. But, ang natuklasan ho dito, kapalit ng allowance na yan ay isang suhol pagpirma ng isang dokumento. Was that? It was just an allowance from the Vice President. Actually, I Is asked allowance. is that liquidated, or is that recorded, or is just given to you? Because it's a bit different when you say allowance and it's just an envelope given to you. Am I right? Sir, the first time I received it, I honestly asked Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I received it knowing na it Okay. was not part of the Who gave you confidential Who gave you the envelope? ASEC, Sunshine Fajarda. Who requested you to sign the accounting report? It was also ASEC Shine Fajarda. Therefore, Nako, eto. Huwag niyo pong kalitang panoorin mga kaibigan. Diretso po natin panoorin. Marami pa nating matutuklasan na kalukuhan ni BP Sara Duterte na gamit itong kanyang tauhan na bumaliktad na ito. if it was ASEC Fajarda who requested you, as you said, to sign, and she is also the one that gave you the envelopes, would you not think that it's a form of pressure on your part? Come on, but please tell us the truth here. Because look, I think you know what I mean, isn't it? I do not think that you are going to receive envelopes from the same person that requested you without you realizing the pressure of signing it. Mr. Talan. Your Honor, at the first, Nako, iyan na ho, matindi. Mga kaibigan, nagkabistuhan na ang pag-amin ho at paglaglag kay BP Sara Duterte. Nitong ika nga po itauhan niya, ay hindi na ho mapigilan. Ito pa. honestly, and as ASEC Shine, if it is part of the confidential fund, sabi niya, hindi, this is just an allowance from the Secretary. So I
I trusted her word for that. And without any thinking, it was really part of the confidential fund, honestly on my part. So I received it honestly on my part without any, it was part of the confidential fund. I am saying this to you because alam mo, talagang my heart goes out to you, Miss Catalan. You know, I think it would be best that in your Yan o si Miss Catalan, ang tauhan o ni VP Sara Duterte na maraming isiniwalat. own heart, you have been pressured because you received the envelopes. They're not only being requested, you have been pressured because you received envelopes thinking that they are just allowances, but you know it is never recorded. It is not part of the budget that was given to the OPP or the Secretary of Education. It's not part. Did you sign a voucher for it? No, Your Honor. See? I mean, so what I'm saying is this. Those 9 envelopes you received is a form of pressure on your part or on the part of the same person that Yun nga, part ng suhol ang maliwanag ho. Nagagawa niya ho na ma-pressure dahil sa envelope na suhol. Kaya lumalabas ho dito na nakaperma siya sa isang dokumento na basta pinirmahan at hindi ho binasa. Mga kaibigan, ang nilalaman ng dokumento ay katiwalian. Nako, asked you to sign, Miss Catalan. Am I right? Yes or no? No. Yes or no? Maybe, Your Honor. No, there's not maybe. It's yes, isn't it? aminin mo na. Natatakot siya eh. Sige. Am I right? Maybe, Your Honor. Am I pressuring you now? Am I pressuring you now? Yan mga kaibigan na yan mga kaibigan na sabi nga ninervous siya. At sa bandang uli ho, ay umamin ho yan na pumirma siya ng dokumento na lumalabas ho sa dokumento ay hindi po angkop doon sa magandang gawain na hindi ho nababasi at mga piki ho na dokumento. Pinirmahan niyo ho dahil nga ho dito sa mga suhol na sobre natatanggap niya na pressure siya. Mga mahal kung taga-subaybay. Abangan po ang complete details nito. Part 2. Bibigyan po natin ng part 2 dahil napakarami niya po isiniwalat pa dito. Mga mahal kong taga-subaybay na itinuro niya itong si VP Sara Duterte ang mga ginagawa na panunuhol diyan ho sa kanyang Office of the Vice President. Yung mga tauhan niya kailangan sumunod sa kanya sa pamamagitan ng envelope na ang laman ho ay 25,000 pesos mga kaibigan. Okay, alright. Maraming salamat po and reaction. Diyan po sa comment section, ninanayaan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.